Ang alagang kalabaw ni Mang Kanor. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon, may nakatirang isang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Kanor. Si Mang Kanor ay may alagang kalabaw na pinangalanan niyang Rael. Ang alaga niya ay masipag, maamo at matiyaga. Ang alaga lamang na kalabaw ni Mang Kanor ang katulong niya sa paghahanap buhay. Kasama niya ito sa pagsasaka niya at hanggang sa pag-aararo. Isang araw, habang nagtratrabaho si Mang Kanor, nakita niya na parang pagod na si Rael, kaya tumigil sila saglit upang makapagpahinga. Bakit, Rael? Pagod ka na ba? Tanong ni Mang Kanor kay Rael. Pagod na ako. Maghapon na ako nag-aararo. Wika ni Rael kay Mang Kanor. Kung pagod ka na, pwede ka na magpahinga. Wika ni Mang Kanor kay Rael. At agad nang umuwi si Mang Kanor at si Rael sa bahay. Kinabukasan, pumunta ulit si Mang Kanor at si Rael sa bukid para magtrabaho. Rael, kumain ka ng madami para mas mapagtrabaho tayo ng mas at maaga din tayo makauwi. Wika ni Mang Kanor kay Rael. At poong maghapon silang nagtratrabaho ni Rael. Nang kinahaponan, umuwi na si Mang Kanor at si Rael dahil malapit nang magdilim. Kinabukasan, hindi na sila pumunta sa bukid dahil napansin ni Mang Kanor na parang matamlay si Rael na para bang may iniinda itong sakit. O Rael, ba't parang may sakit ka? Wika ni Mang Kanor kay Rael. Magpahinga muna ngayong araw, Rael, at kung bukas ay magaling ka na, tsaka tayo punta sa bukid para makapagtrabaho muli. Wika ni Mang Kanor kay Rael. Kinabukasan, tinignan niya si Rael sa kaniyang kulungan. Nang makita niya si Rael, ay wala na itong buhay. Napaiyak ito dahil ang kanyang pinakamamahal na alaga ay wala na. At inilibing niya si Rael malapit sa kaniyang bahay dahil gusto ni Mang Kanor na makita pa rin si Rael kahit wala na ito. Makalipas ang ilang araw, ay napag-isipan ni Mang Kanor na ibenta ang bukid niya dahil sa tuwing pupunta siya dito, naaalala niya si Rael. Ang pinagbentahan ng bukid niya ay pinampagawa niya ito ng maliit na tindahan sa gilid ng kaniyang bahay. Nililibang na lamang niya ang kanyang sarili sa pagtitinda sa kaniyang bagong tindahan. Isang araw, habang naglalakad si Mang Kanor, nakasalubong niya ang kaniyang kapitbahay. Mang Kanor, kamusta? Okay ka na ba? Tanong ng kapitbahay ni Mang Kanor sa kaniya. Oo, okay na ako. Mabuti upang malimutan ang pagkawala ng iyong alaga. Kamusta na nga pala ang iyong bukid? Dagdag na tanong ng kapitbahay ni Mang Kanor sa kaniya. Ibinenta ko na upang makalimutan ko ang nangyari sa aking alaga. Sagot ni Mang Kanor sa kaniyang kapitbahay. Ganun ba? O sige, mauna na ako. Wika ng kapitbahay ni Mang Kanor. O sige, mag-iingat ka. Sagot ni Mang Kanor sa kaniyang kapitbahay. Makalipas ang ilang araw, unti-unti na ni Mang Kanor natatanggap ang nangyari kay Rael. At pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kaniyang bagong tindahan. Paminsan-minsan na lamang siya dumadalaw kay Rael. At namuhay si Mang Kanor ng mapayapa at matiwasay.